Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema pabor sa tatlong political candidates na unang idineklarang nuisance ng Commission on Elections o COMELEC. Kung sino-sino ang mga naturang kandidato, alamin sa report ni Boy Gonzales. Pinagbigyan ng Korte Suprema sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng tatlong kandidato sa lokal na posisyon matapos silang alisin ng COMELEC sa balota para sa 2025 midterm election. Ang TRO ay ginawad ng Supreme Court en banc sa COMELEC matapos itong hilingin ni na Mary Grace David, Mary Dominic Oñate at Aldrin Santa Ana. Sa kaso ni Mary Grace David, pinatitigil ang COMELEC sa pagpatupad ng resolusyon nito na tinanggihan ang petisyon niya na humahalili at maisama sa opisyal na listahan ng mga kandidato sa pagka-vice alkalde ng Limay Bataan. Naglabas din ang Korte Suprema ng TRO na pinipigilan din ng COMELEC sa pagpatupad sa mga resolusyon nito na nagdeklara kay Mary Dominic Oñate bilang isang nuisance candidate para sa pagka-mayor ng Palumpon Leyte. Pinagbigyan din ng Korte Suprema ang hiling na TRO para pigilan ang COMELEC sa pagpapatupad ng mga resolusyon na nagkasela sa Certificate of Candidacy ni Aldrin Santa Ana na tumatakbong mayor ng Bukawi, Bulacan. Pinigilan din ng Korte ang COMELEC na burahin ang pangalan ni Santa Ana sa listahan ng mga kandidato sa pagka-alkalde ng Bukawi. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.